last week, lumabas itong ulat tungkol po sa pag-flag ng COA dito sa 11.2 billion pesos worth of mga expired medical supplies, no, vaccines, drugs. At ito, kasama na dito ang mahigit 7 milyon, 7,035,000 vials ng COVID-19 vaccines, to be exact, no, na dito sa mga warehouses at saka health facilities ng DOH. At yung pinakahuling ulat nga ngayon ay sinisisi nyo yung dating kalihim ng kagawaran po ng kalusugan. Bakit po, ma'am, ninyo nasabi yon? Well, unang-una kasi parte ng planning ng DOH ay ang tamang liderato and management. If we recall, nung panahon ng pandemya, ang dami-dami ng bakuna pero pahirapan yung pag-avail ng ating mga health centers at ng ating mga gustong tumulong sa vaccination. Kasi ang nangyari kasi, napaka-centralized, no, nung decision making. Ayoko na lang sabihin kung sino, pero alam ko may 3 tao lang noon dati na sa kanila nang gagaling yung permiso para maka-avail ng bakuna yung ibang mga bayan. Pangalawa, kasi parang nilakihan nila masyado yung buffer stock. Ang ibig sabihin ng buffer stock, ito ay ando dun sa DOH at anytime pwede mong i-pull out kapag meron mga people in power who will say so. So hindi nasusunod yung tamang distribution sang-ayon sa nanarapat sa vaccination program. Pangalawa, napakatagal ng desisyon kasi tama yun may prioritization. Una yung ating mga health workers, next yung ating seniors. Pero ang ginawa nila, kung hindi maubos na mabakunahan yung expected total of health workers, gusto nilang abutin muna 100% before they go to the next niche of the population, mahirap yon. Kasi yung iba niyan may personal na pananaw eh. May iba yan aayaw o may iba yan baka illegally nagpabakuna sa ibang bansa. Yung mga ganyang bagay. So dapat, ito yung priority. After nan, marami namang bakuna, diretso ka na sa seniors, diretso ka na dun sa immunocompromised. Masyadong naging mabagal at matagal na nagdidesisyon sila kung grabe na yung public claim or parang hinihintay muna na merong mga namamatay, napupuno yung mga hospital before i-push yung pagbabakuna at yung bagong guidelines. Kaya nga parang ang daming bakuna, but if you recall, naging patago yung mga pagpapabakuna ng ating mga kababayan. Pero ma'am, Congresswoman Garin, there was also high vaccine hesitancy rin po talaga di ba? At saka talagang kumbaga patuloy talaga ang media na hinihikaya talaga lahat magpabakuna kasi mas mataas po yung benefits kaysa sa yung pangamba ng But having said that po, ang isa pa nabasa ko po dito sa research namin, yung pag-distribute po yung proper storage, yung pagbigay rin, yung pag-donate, na maikli rin po yung shelf life, in-accept po ng DOH na dapat 2 years ang expiration, pero tinanggap maski na 1.5 years lang po. Ano ba talaga yung protocol pagdating po sa mga donation na gamot? Kailangan ba, pwede pa tayo, binibigay na nga sa atin, choosy pa tayo, or we can say no? Okay, yung una dun sa vaccine hesitancy, tama naman mataas ito, pero tumataas lamang po ito kapag konti yung pasyente. Kung ando dun yung mukha, kagaya nung parating yung Delta, nagkakagulo lahat, dapat nilabas na lahat ng bakuna. Hindi Nilabas lamang ito nung grabe na po, nung puno na yung mga hospitals, marami nang namatay. Kasi andun na yung mga pag-aaral na wala naman talagang overdose yung bakuna. Doon naman sa mga donasyon. Tama naman po yun, kapag ang 1 year, 1.5 is still adequate. Yung iba nga niyan, let's say if it's expiring in 6 months, okay pa yan Kasi ang problema lang, dapat mabilis yung Department of Health. Kasi sasabihin, ay walang sasakyan kanya-kanyang kuha yung mga bayan. Kung yung bayan walang sasakyan, wala rin. So, napakalaki ng budget ng Department of Health. Yung delivery up to the end user should really be funded. Hindi na pahirapan pa. Tapos minsan, I'm not saying all, pero marami kasing regional offices na pagpunta yung iba pabalik-balik pa. Now, yung isang pinakamalaking dagok dito, when we allowed the private sector to procure vaccines. Kasi, unang-una, sa isang pandemic, isang outbreak, you don't sell vaccines. Nasa Emergency Use Authority, EUA pa yan Ibig sabihin,
It's still partly under trial, but the safety has already been established. Ngayon, dito lamang na proud pa tayo, sinasabing sa buong mundo, Pilipinas lang ang nagkaroon ng PPP ng bakuna. I was very vocal against it. I was very vocal against the organizers. In fact, I left the organization I was joining temporarily kasi sinasabi ko sa kanila yung totoo, wag na nating i-pass on sa mga negosyante yung burden ng pagbili ng bakuna. Let's get together, Sunnet 25, Sunnet 25.